Hello guys! Ayan, naunahan tayo sa elevator sa taas kaya naghagdan na lang ako. Hi! Time to work! Ayan, tapunan na lang basura namin. Oh! Mukhang ano to, hamog? Ala, mahamog nga guys. Tignan nyo naman, hindi siya halata sa ano, sa camera. Pero sobrang hamog niya guys. Para akong nasa heaven. Tignan nyo doon, medyo blurred. Ganon mismo yung ngayon. Guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe po ako guys. Support in France! Good morning! And alay lakad lang tayo ngayon. Lakad-lakad lang para matadtad yung ating mga bilbil. Sobrang hamog guys. Malamig ngayon. Ayan, samahan nyo ako maglakad hanggang mula doon sa bahay, ayan, hanggang doon sa trabaho ko. So 30 minutes naman ako maglalakad. 30 minutes din nating i-video. Sana umabot yung yung storage ko kasi full storage lagi itong cellphone na to eh. 30 minutes. Hindi ko sure kung mapupuno ko. Ayun guys, kwentuhan ko muna kayo habang naglalakad ako. So, dito sa Spain, dumating po ako ng August 7, 2007. Matagal-tagal na rin ako dito. Tapos, nagstay kami dun sa Guadalajara, Aranzueque, Guadalajara, Spain. So doon sa pueblo na yon guys, lang kami doon, 3 Pinoy. Ako, si Papa, tsaka yung tito ko. Sobrang liit lang sobrang liit lang ng pueblo guys. Pupunta ka lang sa tuktok ng bundok, kahit yung maliit lang na bundok doon, kitang-kita mo na yung buong pueblo. Tapos sobrang ang daming mga doon, mga Romano. Mga Romano sila. So ang first friends ko doon is mga Romanya. Mababait naman sila, pero syempre mga bata minsan may pagkasutil. Tapos hindi ako marunong mag-Spanish. Sila kasi madali na lang sa kanila mag-Spanish. Gaya ba sa atin? So dito sa Spain, medyo hirap sila mag-English. Pero sa atin, madadalian na lang tayo kasi nga ang second language natin is yung English. Ang pambansang wika naman natin is Tagalog. So sila kasi Europe. Ewan ko kung anong explanation yon, pero napakadali nilang matuto, grabe. Ang galing nila. Magkaiba yung yung Roman na naaral ko sa kanila is isang word lang, yung chipach. Chipach means kamusta. Dito tayo kasi maingay. Ayan, nandito naman tayo ngayon sa parke kung saan yung playground nila Altea. Ayan, nire-renovate kasi ewan ko kung paano nila binabago to. Pinapalawak nila yung lugar doon. Tapos dito naman nilagyan na nila ng parang upuan. Maganda rin. Kasi laki ng space nito noon. Ito lang laman noon. Ayan, gitna. Ayan. Nilagyan na nila ng upuan. Okay na rin, tambayan. Tapos dito yung zone ng mga aso. Tapos dyan naman dito naman yung exercise. Ayan, yung mga bicycle something dyan. Tapos doon naman yung mga pambata. May mga slides. May mga duyan. Okay. So, yun na nga. So, first work ko doon,
Parang part-time ko lang kasi sabi ko nabuburyong na ako. Nabuboring na talaga ako noon. Dahil ang school namin, ay nag-aaral man ako ng Spanish language noon every Martes. Every Tuesday, 2 hours lang. So, ang hirap matuto. Ang payo lang sa amin ng mga teachers dati is, manood kami ng mga dibuho. Dibuho means mga cartoons na madali lang intindihin. Kahit hindi pa masyadong maintindihan, sa cartoons tayo dapat manood. Ayan guys, sa mga bagong dating dito, cartoons na pambata ang inyong panoorin. Na mga Peppa Pig, mga ganon. Peppa Pig, Shinchan, Mojako, ay Doraemon, yan. Madali lang natin maintindihan yan. Kasi imagine yung Doraemon kasi diba, palagi na natin napapanood yan sa Pilipinas. So ako na dati Doraemon talaga. Eh ang kaso sa ano namin, sa zona, sa area namin, sa pueblo, hindi nakukuha yung Doraemon, kundi Mojako. Yung Mojako pinapanood ko. At least kasi yung Mojako guys is alam ko na nun. Napanood ko na sa Pilipinas, yung lagi pinapanood namin. Iba pagka yung Mojako na yun, pag nababasa, nagiging flat. Ayan, medyo maingay na dito. Nagiging flat. So yun, kahit paano naman, nakaka-relate din kaunti, kahit di pa masyadong marunong mag-Spanish o hindi marunong makaintindi. At least yung mga actions ng mga cartoons is naiintindihan mo. Kung yung isa galit, kung yung isa tumatawa, yung isa kinakabahan, yung isa natatakot. So sa reactions ako, bumabase para maintindihan ko yung kwento ng Mojako in Spanish version o in Spanish dub. Ayan. So yun guys, after nyan, hanggang sasabi ko kay Papa nun, gusto ko na mag-work. Sabi ko yung yung permanent work ba sana. So mabait naman yung alkalde namin doon, which is parang mayor. O, yung alkalde namin doon sa pueblo. Pinasok ako sa joyeria o talyer. Talyer kung saan gumagawa ng mga gold na jewelry. So doon ako natuto. Sobrang hirap ng una kasi ang gagawin sa'yo pag nagpa-practice ka pa lang guys is meron sa'yong ibibigay na flat na parang ano ba tawag, platon. Yung parang bronze yung kulay niya pero platon yun. Ewan ko kung tama yung sinabi kong platon. Ayan. Tapos meron silang, di ba, parang siyang paper na ganyan pero makapal. Platon yon. Ngayon, i-drawing nila yung circle, meron naka-drawing doon na stars, meron naka-drawing doon na oval, mga ganon. Tapos bibigyan ka ngayon ng lagari. Lagari na pang platon. Sobrang nipis nun guys, sobrang nipis talaga, parang hibla ng buhok. Kaya sobrang dali rin masira. So pag ako, nag-uumpisa pa lang ako, syempre, ang gagawin dyan, hindi ko kasi ma-explain kasi nasa isang cellphone ko yung video ko nun paano ko mag-part-time nun, ay mag-practice nun doon. So yung lagari na yan, tatanggalin mo muna siya dun sa may aparato niya, tapos ilulusot mo dun sa may butas kasi bubutasan muna yung platon eh. Bubutasan yan, tapos yung lagari, nalimutan na yung pangalan nun. Ipapasok mo dun, saka mo ilalak dun sa, tapos gaganunin mo na siya para mag-ulma yung nakadrawing dun. So gagawin namin, susundan namin yung nakadrawing dun na bilog. Kunwari, yung bilog yung tokan mo ngayon, pabilog din na hilalagariin mo. Madre mia, sabi ko, sa isang bilog na yon, nakasampu ata akong hibla ng buhok guys. Nakasampu ata akong hibla ng buhok nun na panglagari. Kasi matigas yung yung platon. Tapos siyempre pabilog yan. Pag kaunting liko mo lang ganyan, putol agad. So hingi ka ulit sa alkalde. Yung alkalde kasi guys, hindi lang siya actual alkalde, nagtatrabaho din talaga siya gumawa ng mga alahas. Grabe yung mga ginto doon. Natural na natural. Kaya yung nung nag-start na ako, no, 'di ba? Yun na nga. Nung maayos na yung nakatapos na ako ng isang bilog, sabi ko, Toma, ayan, magaling daw ako maglagari. Kasi yung isa kong kasama, yung Romana din. Kalimutan ko na yung pangalan ng kaibigan ko na yun. Pagka ko na nun, di ba? Nabilog, ko. Kasi yung line,
talagang yun yung nalalagari ko. Yung kasama ko kasi tabi-tabingi, ganon. Kaya ako yung pina-advance na maghawak na ng ginto. Noong una alam ko, sinusubukan pa lang nila kami noon. Kasi kaming dalawa lang ng Romana na kaibigan ko, pinasok doon. Tapos iniwan kami doon sa lokal kung saan yung talyer. Oo, yung talyer, iniwan kami doon, kaming dalawa lang. Tapos ang daming mga alahas na ginto doon sa gilid, ang daming alahas doon sa kaha namin. As in, talaga parang sinasadya nila kung nanakawin namin o hindi. Eh ako naman, Diyos ko, para saan, hindi ko pa naman alam mga ganyan. Para saan pat nanakawin ko yan, di ba? Pinakita ko pa talaga. O pagdating nila, iniwan nila kami mga 1 oras siguro. Tapos pauwian na yun eh. Tapos pagdating nila, pinakita ko, Toma, may kwentas dito. Sabi ko ganun. Pero in Spanish, ano lang, paano yung sinabi ko? Basta parang inabot ko lang. Ay, kwintas aquí. Sabi ko ganun. Di kwintas talaga yung sinabi ko. Hindi ko naman alam yung kulyar dati eh. Oh my God guys, lumataas na yung lumalakas na yung ulan. Eh di pagkaabot kong ganyan, muy bien Arlene, muy bien. So yun na nga, na perfect ko na yung yung platon na pinagawa sa akin, yung bilog. Tapos sinunod ko ng magahan, stars. Pahirap na ng pahirap guys yung lalagariin mo. Pahirap na ng pahirap yung tigas nun. Tapos ang aga namin mag-start pala nun 7 AM guys, 7 AM matatapos kami ng 3 PM. Magbe-breakfast lang kami guys ng kulakaw. Tas yun na. Kulakaw is parang Milo. Ayun lang. Tapos magtitiis kang maglalagari ng ganyan hanggang sa matapos yung 3 PM. Pag exact 3 PM na nag-alarm na, ayun na, uwian na. Tapos si Papa naman dumarating siya sa bahay ng 5 PM. Tapos si Papa kasi magluluto pa yan bago ako umalis eh. O bago siya umalis. Ayaw niya akong paglutuin dati. I don't know. Hindi pa kasi ako marunong magluto. Or maybe ayaw niya talagang paglutuin kasi gusto niyang siya lang magluluto para sa akin. O, diba? Ayan, yes, nawawala-wala ata. Okay, so yun na nga. Tapos nung nakapasa na ako sa practice na yon, yung maglalagari ka ng mga platon-platon na ganyan, sinabak na nila ako sa ginto. So, ginawa naman namin is silver pa muna pala, silver. Tapos gagawa kami ng, may binigay sa aming bakal na ganun, pero silver yon, parang bakal na lang din na sinabi ko kasi makapal yon. Tapos meron silang bilog na umiikot-ikot kung saan ilulusot namin yun. Tapos parang hindi ko kasi nalimutan ko na kasi mga pangalan ng mga gamit namin eh. Pag ilulusot namin yun, lilipat namin sa mas malit na butas para mas yung makapal na silver na yan is papayat ng papayat hanggang sa humaba ng humaba. So, ang purpose pala niyan guys, yung una naming gagawin is kwintas. Parang kulyar talaga na ganito guys. Ito. Ganyan. Ay, paano ba? Ayan, ganyan. Pero maliliit. Yun na yung kwintas na ginawa ko noon. Tapos, di na perfect ko, na marunong na ako. Yung una kasi niyan, di ba, mahaba yan. Iikot-ikot mo lang siya dun sa maliit na parang ballpen, parang ganun. Para mag-ulma siyang bilog or oval. Ganyan, depende kung paano yung papagawa sa'yo. Basta ganun. Tapos, meron silang ibibigay naman sa'yo na parang aluminum foil pero silver yon. Gugupitin mo siya, sobrang nipis nun. Gugupitin mo siya na maliliit kasi yun pala yung parang pandikit mo dun sa silver na puputulin mo. So, yung kunwari ito, nahiwa yan, siyempre, hindi yan buo na ganyan eh. Hiwa yan eh, parang pinaikot lang. Sa gitna, lalagay mo yun. Meron pa atang parang mantika ata yung isasawsaw mo muna bago dumikit yung ginupit-gupit mong maliliit na silver. Tapos ilalagay mo sa gitna kung nasan yung hiwa. Tapos meron kayong ano na naman tawag doon? Yung espalte, ano yun? Basta yung pansunog, yung zzz, parang ganun. Basta yun. Malakas yun lakas ng apoy nun, talaga malulusaw yung isang ginto. So pagka ganunin mo, mag-ano na siya ngayon, didikit na siya. Kasi nga nilagyan mo na siya ng
yung sinabi kong ginupit-gupit na parang pang, yun yung pang dikit niya talaga doon sa gold, ay sa silver na yan. And then, di ba, so pag dumikit na, maglulobo siya ngayon. Meron siyang ano na lobo. Yun ngayon yung lilihain mo. So yung liha naman, may iba't ibang size naman at iba't ibang ano. Kung yung isa mas magaspang, may medium gaspang, may slight na gaspang. Tapos yung isa yung pampakinang. Lumalakas na yung ulan, guys, grabe. Pampakinang. So yun na, hanggang sa pag na pure mo na parang hindi siya, pag nalinis mo na siya na parang wala na siyang parang tenga-tenga na ganon, okay na. So ganon ulit hanggang sa makaubo ka ng isang buong kwintas na ganito yung style, yung kade-kadena na ganon, bilog-bilog, pag didikit-dikitin mo. And then next na pinagawa sa akin is yun na nga, guys. So niregalo na lang sa amin pala yung ginawa namin mga kwintas, niregalo sa amin. So ito yung hindi ko talaga iniwan since nung ito ginawa ko to eh. Itong singsing na to, silver yan. Tapos yung iba pinamigay ko sa mga pinsan ko, kaso nawala na nila eh. So yun na nga, guys. Ayan, gawa ko to. Ito yung hindi ko talaga makalimutan kasi remembrance ko to sa ano, sa Guadalajara, kung saan yung nagtrabaho ko doon sa jewelry talyer. Ayan. So next na, guys, nung nakita nila na maayos yung pagkagawa ko ng singsing na yan, sinabak na nila ako sa ginto. So ginto naman na singsing yung ginawa ko noon. Tapos hindi lang singsing, parang alam nyo, guys, yung mga dinidisplay nila, may isang parang statue na maliliit pero ginto. Yun, may mga pakpak na bago nilang gawa. Parang mayroon silang ulmahan ng ginto. Tapos ulmahan na may design ganon. Tapos yun yung ano, tingnan nyo to, mayroon na akong malalagpasan dito ng ano, paano ba explain? Ayun, kunwari ito kunwari itong Buddha na to, ginto yan, ginawa nila, may hulmahan sila ng ginto. So meron silang ginto na liquid, tapos meron silang pangulma ng ginto na ganyan. So kunwari, imagine yan, ginto na yan. May mga makikita ka dyan sanga-sanga, yung parang, alam niyo yung pagkadikit ng isang plastic na ganyan is merong lining doon. Yun yung lilihain mo para kuminis. So sinabak nila ako sa mga ginto, guys. Ayan, pumasa ako. Kaso nga lang, nung nagtagal na ako doon ng mga 6 months, ang sabi sa akin dati, after 3 months, pag okay na yung trabaho mo, babayaran ka na namin. Eh dati kasi hindi ko talaga alam yung mga regulation, yung mga protocol nila. Na after 3 months, yung 3 months mo na yun is, yung first 3 months mo na yun is yun yung parang practice mo lang. Then after 3 months, sasahuran ka na. Madre mia, sabi ko, sinabak na nila ako sa ginto. Tapos after 3 months, umabot pa ako ng 6 months, hindi nila ako sinahuran. Then after nun, sabi ko kay Papa, sabi ko hindi naman nila ako sinasahuran, pero yung ginagawa ko mga ginto, binibenta na nila. Ayun. Ano yan, magkasosyo yung, ewan ko magkasosyo, parang, yung tito ko kasi gumagawa, nagmimina sila ng mga ginto. Tapos yung gagawin nila, magre-request sila ng isang statue, papagawa nila sa amin. So kami yung magliliha. Doon ko nalaman na ibinibenta na pala nila yung ginagawa namin o yung nililiha ko mismo, nililinis ko na mga ginto. Kasi sabi ni tito, nasa amin na yung niliha mong ginto. O so ibig sabihin nabenta na. O kung hindi pa maayos yung gawa ko, edi sana hindi pa nila ibebenta, di ba? Eh binebenta na nila yung ginagawa kong ginto, pagdi-design na ganyan. So doon na ako nag-stop, sabi ko, Tapa, ayoko na dito. Tapos hanggang doon na nagkaroon na kami ng mga problema sa bahay, ganyan. Umalis ako ng Guadalajara, lumipat ako ng Madrid, punta ako sa bahay ng tita ko, hanggang sa nagtry ako maghanap ng trabaho doon. At yun na nga nangyari, yung parang muntik na ako mabiktima ng isang masamang tao doon sa sentro noon.
sasabik ko at sa sobrang desperada ako magkaroon ng trabaho ka ako para magkaroon ako ng pera dahil dati talagang sobrang kawawa ako. Ni ultimo, jacket pa ng tita ko, jacket ng amo niya, mga pantalon niya, mga pamigay lang talaga sa akin mga gamit ko noon as in. Ang natitira lang sa akin damit is yung isang jacket, isang long sleeve na binigay sa akin ni Papa, binili niya sa sa Guadalajara mismo. So yun lang gamit ko, tas lahat na puro hiram sa pinsan ko, ganyan. Tapos ayun na nga, habang naghahanap ako ng trabaho dun sa sentro nun, may dalang lalaki sumusunod sa akin, Pilipino. Ay sabi ng lalaki, hola. Ako naman, mayayain talaga ako noon. Ilang taon pa lang ako noon? 17? So yun na nga, sabi sa akin, saan ka pupunta? Sabi niya, kamusta? Kabayan? Okay lang po kuya, naghanap po ako ng trabaho eh. Sabi ko gano'n. Alam nilang parang akong mangmang pa noon, talagang sobrang mahihain ako na parang naiya akong sumagot sa kanila. Naiya akong magsalita sa harap nila. Ganon. Tapos yun na nga, umiiwas yung lalaking isa. Doon ako kinabahan kasi sabi ng lalaki, bago siya umalis sa kasama niya, uy, bata pa yan ha. Ilocano yung salita eh. Bata pa yan, hindi nila alam na Ilocana ako. Kaya naiintindihan ko yung sinasabi nila. Ang sabi lang ng lalaki na isa is, bata pa yan ha. Sabi niya, kaya ko nagbibiruan lang sila. So nung pinilit ng bibiktima, nung manyak na lalaki, pinilit niya yung kasama niya na sumama sa amin. So sinama naman nila ako, pinunta talaga nila ako sa isang embassy kung saan naghanap ng kung saan may trabaho. So nagpa-interview ako doon. Guys, hindi ako pumasa kasi hindi pa marunong mag-Tagalog, ay mag-Spanish. So sabi ko kung baka meron kayong client na, meron kayong mga boss dyan na parang marunong mag-English or something na kahit Tagalinis lang, hindi na nila ako kakausapin. After linis, layas agad, sabi ko nun, wala. So sabi nila, tawagan na lang daw ako. So wala ako nahintay kasi wala naman tumawag. Alam kong hindi na nila ako accept nun kasi nga hindi marunong mag-Spanish. At yun na nga. So nagpasalamat ako kila kuya, yung dalawang lalaki na yun, kasi nga sinamahan nila ako sa legit talaga na embassy. Nalimutan ko na kung saan banda, basta yung lugar na yun is parang hindi ko na malala, promise. So yun na nga, umalis na yung lalaki na isa. Tapos yung isa naman, yung manyak, sabi niya, sasamahan mo ako, doon muna tayo sa bahay, sabi niya. Ako naman, ayoko na sanang sumama. Pinipilit niya ako. Ako naman, bata-bata pa talaga nun. Parang ako pa yung nahihiya na tumanggi. So pumunta ako doon, sabi niya, parang ngayon ko lang kasi nare-realize lahat na parang may something dito sa lalaki. Madali pa kasi ako mauto talaga noon, promise. Salita mo lang na ganyan, mauto ka na. Mauto na ako agad. Di nandun na nga, sabi niya, ako lang naman nakatira sa bahay, sabi niya. Pagdating namin sa bahay nila, mayroong mesa. Tabi ng mesa, yung isang cabinet. Yung cabinet, puro damit ng mga bata. Sabi ko, kuya, akala ko mag-isa mo lang, may mga damit ng mga bata. Hindi, border lang namin yan. Tapos kumuha siya ng beer sa ref. So pagka ng beer sa ref, nilapag niya yung beer sa lamesa ko. Hindi ako umiinom, kuya. Hindi talaga umiinom. Tapos parang mayroon siyang kinuha ata dun sa banyo, no, sige. Pagka punta niya ng banyo, kinakabahan na ako nun. Mabuti ka mo, yung lamesa nila, meron siyang bintana. Nakasyang-kasya ako. Tumalon ako dun, guys, kasi hindi ako makadaan sa may pintuan kasi maririnig niya ako para lumabas sana ako. Pagkaakyat ko ng bintana, talagang takbo ako, hinabol pa niya ako. Tapos nung nakikita ko na mga nakakasalubong ko na may humahabol sa akin. Pinara nila ako, kipasa, parang ganun ata. Tapos tumingin ako dun sa lalaki, tumakbo na rin siya kasi natakot na dahil mayroon nang lumapit sa akin ng Espanyol. Yun na nga, guys, hindi ko na naunit yun. Wala akong pinagkwentuhan nun kahit sino dahil nga natatakot ako doon, lalo nila akong pagalitan. So yun na nga, hanggang sa wala pa rin akong nahanap na work. Tapos nakachat ko tong pinsan ko sa Santander. So yun na, doon ako nagkaroon ng pera, allowance, kasi ako yung pinagbantay niya sa pamangkin ko. Binibigyan niya ako ng allowance. Binabayaran niya ako ng 150.
150 euros al mes. Tapos nag-extra din ako ng ng Sabado sa sa casino. Limpieza ako doon, limpieza. Tapos yun, kada sahod ko, bigay ako ng pera sa kapatid ko. Sahod, bigay ulit ng pera sa kapatid ko. Hanggang sa nagkaroon na rin ako ng tiyempo na maglipat na rin ulit ng trabaho. Kasi hindi ako makaipon-ipon. Sabi ko, hanap na ako siguro ng ng stay in the work. Sabi ko, bumalik ako ng Madrid. Hanggang sa una muna, pabarka-barkada, ayan, inom-inom, doon ako natuto mag-inom-inom. Hanggang sa na kilala ko yung mama ng friend namin, which is si Auntie Sally, si Tita Sally. Siya yung nag-offer sa akin na magtrabaho, stay in doon sa pinag-extrahan niya noon, o kaibigan ng boss niya noon. So yun na yung nagtagal ako ng 9 years. Sobrang bait nila, guys, sobrang bait nila. Kasi syempre nung una, nagpa-interview pa ako nung una sinamahan ako ng tita ko. So, si tita ko yung in-interview, tapos siya lang nag-explain sa akin paano gagawin. Pinapili ako kung stay in ba ako or stay out. Ang pinili ko, stay in na lang para makatipid. Kasi hindi naman payo sa akin na ni tita. Sabi niya, pag mag-stay in ka, makakatipid kasi wala kang babayarang piso or something. Makakatipid ka talaga, sabi niya. Tapos, yun na nga. Pagka-send ko ng ganyan, approve na ako agad. Wala naman ng ibang pinili yung boss na isa. Kasi, kaya pala ako in-approve siya nun. Hindi ko naman actually masabing approve siya kasi mababait naman talaga sila Ang start ng trabaho ko nun ang start ng sahod ko nun is 750 a month. Tapos yung oras ko halos 12 hours. Pero nung first month, second month, third, ganyan, parang hawak ko pa yung oras ko, guys, kasi hindi pa ako sanay nung magising ng maaga. So, alam niyo yung nangyayari dati. Pagkagising ko, wala na silang lahat. Kapag almusal na silang lahat, sila na yung nag-recover sa kusina. Maglilinis na lang ako ng bahay, tsaka magbe-beddings. Yun na lang gawain ko noon pagkagising ko. Parang hinahayaan nila ako. Nung time na kinausap na ako ng boss, sabi niya, Arlene, ganito kami nagigising. Kailangan gumising ng ganito kasi pag busy na kasi ako, hindi ko na mapagpreparahan ng breakfast yung boss mo. Sabi niya, yung asawa daw niya, yung gobernador. So doon ako nahiya, oh my God, ganun pala to. Sabi ko, wala naman ako experience talaga sa bahay na Pilipinas na sobrang tamad ko. Ayaw ko maglaba, ayaw ko maghugas ng pinggan. Turuan kami ng kapatid ko. Ayan. Tapos, di yun na nga. Yung sa natuto na ako. Ayan, ganyan. Tapos sobrang ganda, guys, dati. Dahil malakas-lakas pa talaga yung katawan ko. Hindi ko iniinda yung pagod. Kasi, nung once na nakuha ko na yung sahod ko, tapos may in-offer pa sa akin, sinabihan ulit ako ni Tita Sally na kapag ka nag-stay in ka, wala kang babayaran, buo yung sahod mo, magbabakasyon ka man, pwede mong itrabaho, tapos yung buong bakasyon mo, mayroon ka pang bayad. So, nung tinaas na yung sahod ko, 900. So, 900 yung buong sahod ko, 900 yung vacation ko, 900 yung part-time ko na buong buwan ng August nun. So, ang laki talaga ng pera ko nun, naiipon ko. So, yun na nga. Kaso, sabi ko, itong mga nasa edad 22 ko ata nun. Umalis na ako. Oo, 22. 2009. Hindi ko alam. Basta 2009 ako umalis sa kanila. 2009 ako umalis. Kasi gusto ko rin. Pagod na kasi ako, guys. Kasi nung una, madali-dali pa sa akin Kasi nga, magkakasama pa kaming lahat. I mean, yung dalawang boss na mag-asawa, 4 nilang anak. Tapos nung nag-start na silang nagsikasala, hanggang sa nagkaroon na sila ng mga anak. So yun na nga, palipat-lipat na kami kasi dalawang bahay nila dyan sa Madrid, dito sa Madrid. Tapos meron pa silang bahay sa kampo. So yung kampo na yun, nakapakalaki, 4 hectares. Pero hindi ko naman nililinis lahat yun, no. Mas malaki lang yung bahay nila at mas maraming gawain. Kasi guys, wala kaming hardinero. So, ginagawa nila, kusa sila na lang yung naglilinis para may magawa. Parang exercise na rin nila kasi matatanda na rin sila nun.
So ako naman, nautusan din na pagka linis dito, linis diyan. Ang hirap magwalis na mga ganyan, yung mga puno-puno na ganyan, lalo pag basa, mga ganyan, ang hirap ba anuhin. Tapos syempre ang daming puno, yung bahay nila napapalibutan ng mga puno. Kaya sabi ko, nahihirapan na ako. So nagtagal pa ako sa kanila ng 2 years doon sa kampo nung lumipat na kami. Tapos saka medyo nakapansin na ako nag-iiba na sila guys, kasi nung time na nagkaanak na sila, yung mga apo nila, nagkaroon na sila ng mga apo, kapag wala yung mga boss ko na sila dapat yung paglilingkuran ko, nililipat nila ako sa mga anak nila. Kasi wala naman daw akong gagawin sa bahay nila. So doon ako napapagod guys, na imbis na ipapahinga ko kasi wala yung mga boss ko, maglilinis man ako konti, at least hawak ko yung oras ko. Sa kanila ako nakakontrato eh. Ang problema lang kasi, nililipat-lipat nila ako sa mga apo nila, mga anak nila. Kaya doon ako nahihirapan. After nun, babalik na naman ako ng Badilla, halos 2 hours yung biyahe ko pagka natagalan pa yung tren, ganyan. Maglalakad pa ako ng napakalayo kasi doon sa paradahan ng bahay nila hanggang sa bahay nila is nasa 200 meters din mahigit. 250 meters. Ang tagal nun. Tapos napakadelikato pa guys kasi maraming baboy ramo. Talagang kampong-kampo yung bahay nila. Sabi ko, kala ko puno na. So sabi ko, hindi ko na kaya to. Sabi ko, naghintay pa ako hanggang sa dumating yung April. Tinapos ko muna yung birthday ng boss ko. April 2 yung birthday niya. So April 17 ako ata umalis ng 2009. 2019 ata yun. 2019. Basta yun. So yun na. So andito na ako sa trabaho guys. Hala. Gracias. So yun na guys. Umalis na pala ako sa kanila 2017. So nag-start na ako magtrabaho ng restaurant. Grabe yung restaurant guys. Ang bilis kong makahanap ng trabaho kasi nagkaroon ako ng experience paano yung mga Spanish. Ayan, siyempre marunong na ako mag-serve kasi nagsiserve naman ako dun sa trabaho ko. So wala lang pinagkaiba. Ang pagkakaiba lang guys kapag magtatrabaho ko ng restaurant is aalamin mo lahat ng mga wine nila, maalamin mo yung mga pedidos, yung mga order ng mga tao. So yun na, ang dami. Sabi ko kung ganito lang ako marunong mag-Spanish noon, siguro mas marami pa ako naipon, sabi ko yun. So yun na guys. Nakarating na ako dito sa trabaho. O diba, 30 minutes exactly bahay na ako. So tuloy natin ang ating susunod na kabanata. Susunod na kwento guys kasi hindi ko alam kung may tao din sa trabaho ko eh. Nahiya ako magsalita. So bye na muna guys.